Welcome po. Sabi mo nga sa katabi mo, ako kayo natutuwang makita. Yeah. Alam niyo po yung ako po ay every time po na nakikita ko po ang bawat isa, there's a joy, there's joy sa puso. And I know na ganoon din po ang ating nararamdaman. So, tayo po ngayong umaga, pwede po bang tumayo ulit tayo? And let us declare our 2 verse, Luke 4:18 to 19, with all conviction. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus, He is the anointed one. And sabihin din po natin ang ating 10 J1 culture. 1, 2, 3, go! I am blessed. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I am everyone and everything. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Sabi mo nga, and I am pogi. I am maganda. Sabi mo, basic. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Pwede na po tayo umupo. Okay, praise God. So, nito po mga nakaraang Sundays, we talk about the different names of Jesus. And meron po tayong, ano nga po yung una? Jehovah Tsidkenu. Wow. And then, ano nga po ibig sabihin nun? The Lord is my righteousness. And then, the next one is Jehovah Roy. Ano pong ibig sabihin ng Jehovah Roy? The Lord is our shepherd. The Lord is my shepherd. And then last week, tinuro po ng isa sa pogi natin pastor, Jehovah Jireh. Ano pong ibig sabihin? The Lord provides. Wow, nakakatuwa. And this morning, ang next po na name na malalaman natin about Jesus is the name Rapha. Sabi mo nga, Rapha. Parang ang pogi yan, pag ang name Rapha. Ano pong ibig sabihin ng Rapha? The God who heals. Sino dito ang kailangan ng kagalingan ng puso? May kilala ako kailangan ng kagalingan ng puso. Sheila, kumakatawa. Sheila, kilala mo? Meron kailangan ng kagalingan sa ulo. Masakit na ang ulo niya. Meron naman po dito, kagalingan naman mula sa nakaraan. Hindi po si Sheila yun. Okay. So, our name for this morning is Jehovah Rapha. Ano po bang ibig sabihin nito? The word Rapha is a Hebrew word na ang ibig pong sabihin ay the God, the Lord. And then, yun naman pong, yun po pala Jehovah, God or Lord, or I am. And then, yun naman pong Rapha, it means to heal. Amend, ayusin. And sabi po doon, the word Rapha is not just about healing ng physical. And ito rin po ay it involves to mend, ayusin, at i-repair yung nasira. Sino po ba ditong, yung tinamang katabi mo, may nasira ba dyan? Hindi po yung ulo ha. May nasira ba dyan na tingin sa sarili? Yan. If there's need restoration, something daw po na kailangan i-restore, mula sa pagkasira, ibalik sa kung ano yung tunay niyang ganda, and ibalik sa kagamit-gamit at useful state. Yun daw po ang ibig sabihin ng Rapha. So this morning, pag-uusapan po natin. Okay. So, ito po mga nakaraang linggo, ang dami-dami po naging balita ng mga nagkasakit. Tapos nga kami ng mga nagkatrangkaso dyan. Yan, praise God, magagaling na. Taas naman po ang kamay na may kilalang trinangkaso. Yung may kilala ka na trinangkaso, di ba? Sa family, sa bahay, kapatid, or ikaw mismo. Alam niyo po nitong mga nakaraan, kami po ay nagkaroon din ng sakit. At tinatawag po namin itong Jello virus. Dahil nung dumating si Jello na may sakit, nagsunod-sunod na po na lahat na. Nagkaroon na. Buti na wala si Jello. Hindi ko na yung tatanggapin. Joke lang po. Pero ano mo ibig sabihin? Kasi nagkasakit yung isa.
hawa-hawa na, damay-damay na. And alam niyo po, isa lang po sa panalangin ko talaga, Lord, wag lang magkasakit ang aking anak. Tama po ba sa mga magulang? Magkasakit na tayo, wag lang ang ating anak. Kasi kahirap sa pakiramdam na hindi naman alam ko anong gagawin, masama ang pakiramdam. Minsan mabuti pang magulang na ang magsakripisyo. Tama ka po? Mga magulang dyan. And ang verse po natin ngayon, this morning, is found in Exodus 15:26. Sabi po doon, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So kung meron ditong nakaranas na nagkasakit, sabi doon, hindi po Lord ang naglagay nun kasi ayaw ng Lord na may sakit ka. God wants you to be healthy. God wants you to live a life na ikaw ay maayos ang pangangatawan, maayos ang puso. So, sabi po dito, because I am the Lord who heals you. Tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po. Naniniwala kami sa pagkabasa ng iyong salita. Ito, Lord, ay may talab sa aming mga puso. Ito ay makapangyarihan at magaganap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And as we talk more of you, Lord, ngayon pa lang, may inaayos ka na, may pinapagaling ka na sa aming buong pagkatao. Mahal ka po namin, in Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, ngayon pong maga, meron po tayong 3 N na pag-uusapan about Rapha, about our Jehovah Rapha, about Jesus. And yung 3 N po yun, mabilis lang po ito. Pero bakit po ba natin pinag-uusapan yung mga pangalan? Ba't po ba kailangan nating ma-encounter yung word na Chidkenu, Roy, Jaire, Rafa, ano ba yun? Di naman yun uso. Di naman yun madaling tandaan na, madaling tandaan. Parang, nung una nga po yung sinabi ni Pastor, Chidkenu. Ano daw? Paano i-pronounce? Ba't kailangan ko pa yung malaman? Alam niyo po, this is God's way of pagpapakilala. Sabi mga pagpapakilala. Gusto ni Jesus, kilala mo siya. Gusto ni Jesus, alam mo ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Gusto ng Diyos, alam mo kung anong klaseng Diyos siya. Na hindi lang siya basta Diyos na nasa langit na pagpe-pray ka lang, na i-worship lang natin. Hindi lang po siya ganun. Siya po ay Diyos na makapangyarihan na may care sa'yo. Na kaya kang ayusin, na kaya kang pag-providean, na kaya kang pagalingin. Kaya po natin ito pa nag-uusapan because God wants us to know who He is. And this morning, God wants to let you know na kaya kanyang pagalingin. Sige po. So, 3 N na pag-uusapan natin. Number 1, nature. Being a healer is who Jesus is. Siya po yan. Sabi po dito sa verse, Matthew 8:1-3, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundon siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang tao na may ketong. Lumuhod sa harap niya at nagsabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong pagagalingin at magagawang malinis. Kung nais po ninyo, magagawa niyo po akong pagalingin at gawing malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko na maging malinis ka. Gumaling at luminis na agad ang ketong. Alam niyo po, noong unang panahon, ang ketong po or leprosy ay isang sakit na hindi kayang i-cure. So kapag yung katabi mo, meron niyang leprosy or may ketong, hindi ka tatabi dyan. Lahat po ng may ketong, ito po ay kinoconsider na dahil makasalanan siya. Alam niyo po yun, dati po nung bata pa ako, pag nagkalagnat ako, sinasabi ng nanay ko, mag-pray ka kasi, humingi ka ng tawad, baka may kasalanan. Mag-repent ka kasi. Sino yung gano'n na? Yung nagkasakit, siguro may kasalanan ako. Alam niyo po ba yung leprosy, it's considered na kapag nagkaroon ka nun, ikaw ay may kasalanan sa Diyos na karumal-dumal. Ikaw ay may ginawa na hindi kayang patawarin ng Diyos sa langit, kaya ka nagkasakit. Kaya ka nagka-leprosy. And kapag po may ganun kang sakit, hindi ka lalapitan. Walang yayakap sa'yo, walang kakamay sa'yo ng welcome dahil hindi ka welcome. Walang magpapakain sa'yo, walang mag-i-invite sa'yo sa bahay, but instead, ikaw po ay papatapon sa labas ng bayan, nandun ka sa malayong-malayo na wala kang pwedeng mahawahan. Ganun po, sobrang nakakaawa ang mga may ketong.
Pero, kung ikaw ay nabubuhay nun, ayaw mo din silang lapitan dahil ayaw mong mahawa. Hindi mo na naisin, nakatabi mo sila sa upuan. Pero ano sabi po dito, nung bumaba si Jesus sa bundok, ang dami-daming sumunod sa kanya at meron tong isa na nagsabi na, Lord, Jesus, if you are willing, kung gusto mo, kaya mo naman akong pagalingin. Ano sabi ni Jesus? Sabi doon, oo, nais ko. Gusto ko na maging malinis ka. Gusto ko na gumaling ka. Bakit? Nature po ni Jesus na magpagaling. So kung sa puso mo, sa physical na katawan mo, sa spiritual mo, kung feeling mo may hindi ayos sa'yo, sinasabi ni Jesus na willing akong ayusin. Willing akong pagalingin ka. Dahil yun ang nature ko. Dahil yun ako. Amen? Malinaw po? Nature ng Lord yan. Gusto niyang pagalingin tayo. Kaya wag mong iisipin, mali po yung thinking na, ala, nagkasakit ako. Siguro parusa yun ng Diyos sa akin. O kaya yung kapitbahay mo, nagka-problema, biglang, halimbawa, yung kapitbahay mo, yung buong mag-anak, nagka-bulutong. Ako, yung mga yan, masasama kasi ugali. Kasalanan nila yan, ay parusa ng Diyos sa kanila. Wala pong, wag kang magbibitaw ng ganun salita dahil si Jesus, ang nature niya, hindi magparusa ng sakit, pero magpagaling mula sa sakit. Amen? So, wala po tayong, walang ganun sa JA1. Kapag nagkasakit yan, ay, okay, pag-pray natin, wag po nating iisipin na, yan, puti nga sa'yo, masama kasi ugali mo, chismosa ka kasi. Wala pong ganun, ha? Yan po ay, hindi kalooban ni Jesus because in His nature, He wants you to be healthy. He wants you to live a happy and healthy life. Sabi nga dun, diba? Long and satisfied life. Yun po ang dinesign ni Jesus. Sabi rin po dito sa Exodus 15. Sabi dito, 26, kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon ng inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan tuntunin, hindi kayo padadalhan ng karamdaman gaya ng ipinadala sa Egyptyo, dahil ako ang Panginoon na nagpapagaling. Alam niyo po, noong unang panahon sa Israelites, kaya po nangyari yung thinking na pag nagkasakit, may kasalanan. Kasi po, isa po itong form ng kaparusahan sa mga Egyptians. Di po ba yung nagka-problem nung hindi sumunod ang mga Egyptians sa Lord? Diba, nagpadala ang Diyos ng mga sakit, nagpadala ng kung ano-anong plagues. Kaya po naging thinking, kapag nagkasakit ka, parusa yun ng Lord. And sabi po dito, kung susunod ka sa Lord, kung ikaw ay nasa under ng protection ng Lord, kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Lord, kung ikaw ay nagpapatuloy sa paglakad kay Jesus at pagkilala sa Kanya, anong sabi doon? Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo, hindi mo mararanasan yung ganong uri ng mga sakit dahil we are under the umbrella of the Lord. Pero ano naman po, bakit po may nagkakasakit? Bakit po kaya may mga Christians pero nagkakasakit pa rin? Alam niyo po, one of the reason is God wants us to believe and still walk in Him in spite na nagkasakit tayo. Gusto ng Lord na kahit nagkasakit ka, ang tanong, tatawag ka pa ba sa Kanya? Pag may naramdaman ka, ang tanong, mananatili ka ba? Magpipray ka pa rin ba? Lord, I declare healing. Lord, magaling na ako, pinagaling na ako. Or, anong mangyayari? Magmumukmo ka ba? May sakit naman ako, ayoko na, hindi na ako mag-church. Hindi na ako pupunta dyan, hindi na ako babalik dyan. Sabi daw, pag kay Jesus, hindi daw magkakasakit. What will be your attitude? God wants to test us. Sabi po dito, ang gusto ko pong version is yung English nung Exodus 23:25. Sabi po doon, sa last part, nandiyan ba? Pa-next na. Ayan. Alam niyo po ang English part niyan, pa-next na. May English yan eh. English ba yan? Wala. Wala pala. Alam niyo po sa English, sabi doon, sa last part, sabi dyan sa pagkagalingin ko ang iyong mga karamdaman, sabi po doon, and I will take the sickness away from the midst of you. Aalisin ko lahat ng uri ng, aalisin ko ang sakit karamdaman na nakapalibot kung nasan ka. Alam niyo po yung COVID.
Grabe po nung pandemic. Alam niyo po, isa po sa dinideklara namin ni Pastor, Psalms 91, 1,000 may fall on your feet, 10,000 on your left, but you will not. Yung po yung dinideclare namin ng mga panahon nangyayari yon. Ano yung pwede mong ideklara? Ano yung pwede mong sabihin? Sabi dito sa verse, and I will take the sickness away from the midst of you. Sabi ng Lord, aalisin ko anumang sakit, karamdaman ang nakapaligid. So kung uso ang sakit, huwag mong paniwalaan uso ang sakit. Lord, sabi mo, aalisin mo ang sakit, karamdaman na nasa paligid ko. Alam niyo po, nung mga nakaraan, yun nga yung prayer ko, Lord, wag po magkakasakit si Sky in Jesus' name. Kasi may sakit si Pastor. Tapos nagkasakit ako. Ang hindi na lang nagkakasakit sa amin si Sky. Madalas po ako yung hindi nagkakasakit. Pero ang nangyari si Sky yung hindi tinablan. And alam niyo po, prayer ko talaga, Lord, aalisin mo. Hindi po ako pumapayag. Kahit sino nga yung isang kapakausap, sabi ko, pinuputol ko na yung virus ni Jello sa church. Sabi ko, hindi ko pinahintulutan na meron pang mahawa in Jesus' name. Kasi sabi doon, aalisin ko anumang sakit ang nakapaligid sa'yo. Ang nasa paligid mo. And that's the promise of the Lord. Amen? Pwede ba ang palangpakan natin ang Lord? Number 2, na N, no exemption. There is no exemption in the healing of Jesus. Lahat po ng kailangan at gustong gumaling, pwede pong lumapit sa Lord. Pwede pong humingi ng kagalingan kay Jesus. Kung ito, kahit gaano kalaki, kaliit, ito po ay pwede mong hingin sa Kanya. Alam niyo po, sabi sa science, meron daw pong total of 39 na category ng mga disease ng isang tao na pwede makuha ng isang tao. Ilan nga po? 39. Lahat po ito, lahat ng uri ng sakit, pwede mo siyang i-summarize into 39. Ano-ano man yan. Ito man ay infection, immune deficiency, ito man ay mental health, ito man ay psychological, ito man ay trauma, ito man ay kung ano ng disorder, developmental, even po sa mga bata, even po sa menopausal, lahat ng uri ng sakit, pwede mo siyang i-summarize sa ilan nga po? 39. And pinilit po ng science na patunayan that there is more than 39. Ayaw nilang pumayag na 39. Gusto pa nga nilang dagdagan. Pero wala na silang ibang mahanap na category na pwedeng idagdag because the total number of the summary ng lahat ng sakit dito sa mundo is ilan? 39. Bakit po kaya 39? Alam niyo po, the reason why science doesn't want that number 39, dahil si Jesus nilatigo bago ipako sa cross. Ilang beses? 39. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Hindi pa nadidiscover ilang category ng sakit ang pwedeng magkaroon ng isang tao. Pero binayaran niya na. Sa bawat hagupit, sa bawat latigo sa likod niya, sabi nga, sa bawat pag-araro sa likod ni Jesus, ang katumbas nito, yung sakit na meron tayo. Yung sakit na nararanasan natin. Anong sakit yun? Anxiety? Anong sakit yun? Hindi ka makapagsalita ng maayos sa ibang tao? Nandito po yun. Binabasa ko to isa-isa. Ano pa? High blood? Cancer? Ano pa po? Ano pang mga sakit dito? Respiratory system sa puso? Sa isip? Ano pa? Hormonal imbalance? Hindi pa language disorder? Ano pa po lahat ng uri ng sakit that can be summarized? Binayaran po yan ni Jesus. 39 times. 39 na hagupit sa likod. Bakit? Because ayaw niya na walang kahit na anumang sakit ang hindi niya mapagaling. Ayaw niya na kahit na walang sino man sa atin ang hindi makaranas ng kagalingan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi naman kasama sa pinapagaling ng Lord yung anxiety, yung fear, hindi naman kasama yun. Andito po, nakasulat,
Nakasama siya dun sa summary ng 39. Hindi naman yung trauma ko sa nangyari sa akin on my past. Hindi naman kasama yun sa kayang pagalingin ni Jesus. It's there. Ano pa? Yung cancer, masyadong matindi yung cancer. Hindi siya kayang pagalingin ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya po niya. Alam niyo po isang testimony, lagi po ninyo ito naririnig. Yung kapatid po namin na bunso, si Josiah, he was actually diagnosed with stage 2 cancer. Ang hirap pala, no? Alam niyo po yung kapag po nakikita mo siya sa ibang tao, you can encourage them, okay lang po yan, kaya niyo po yan, we will pray for you, God is good. Pero kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon, and kapag sa inyo nangyari, sa pamilya mo nangyari, grabe pala, no? Iba yung dating pag nalaman mo na may cancer yung isa sa family member mo. And what happened to us is, ilang araw po kaming walang kapayapaan when we found out that he has stage 2 cancer. And then, lahat na. Alam niyo po yung ilalabas mo ang lahat ng pwede mong ilabas na pera. Aalamin mo kung sino yung pwede mong puntahan para gumaling siya. Lahat ng pwede mong gawin. But ang naging summary po, naging pinakang solusyon po, aside dun sa mga sinabi ng doktor na ganito, ganyan, ito yung gagawin natin. Alam niyo po, gabi-gabi, kukuha po yun ng tinapay. Kukuha po yun ng juice, grape juice. And we will partake. Itong katawan na to, sumisimbolo to sa ginawa ni Jesus sa cross. And by His stripes, I am healed. Alam niyo po, gabi-gabi. Gabi-gabi, ginagawa po yun. And until such time na na-declare po yung kapatid namin na cancer-free. Praise God. Pero natin palakpakan ng Lord. And ngayon po, meron po siyang anak. Meron na po siyang anak. Tapos na po yung season na yun ng buhay niya, ng buhay namin. Ngayon po, masaya na yung family. Yung anak niya, kamukha niya, may gulay. Pero ano pong point? God, Jesus is the one who heals. And ano mang klaseng sakit, name it. Thyroid? Name it. Headache? Wala po yan. Bakit? Ano po yung promise ni Jesus? Sabi po doon, by His stripes, by my stripes, you are healed. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Ano po ba ang areas? Ano po yung pinakang tatlo? First is the physical. Ano ba yung sa physical? Yung nakikita, yung nadadiagnose, yung kapag pumunta ka sa ER, malalaman nila, ay, ito po yung sakit. Pag nagpa-check up ka, nagpa-test ka, madadiagnose, makikita. Ano pa po? Soul. Yung first physical, next sa soul natin. Ano po yung soul? Emotion. Ano ba yung experiences mo? Ano ba yung ginawa sa'yo ng tao? Ito ba ay masasakit na salita? Ito ba ay past experience? Are you abused? Are there things done to you na nasaktan yung pagkatao mo, yung soul mo? Ano pa yung ikatlo na kayang-kayang pagalingin ni Jesus? Your spirit. Your spiritual. Ito po yung laging sinasabi na parang kulang. Parang may kulang sa buhay ko. Alam niyo po yung sabi ni Jim Carrey, tama ba? Carrey. Basta si Jim Carrey. Sabi po doon, kung pwede lang maranasan ng lahat ng taong yumaman at nasa kanila na ang lahat, malalaman nila at marirealize nila na hindi pera ang sagot sa kaligayahan. Yun po yung sa spirit. Ang dami-dami mong pwede makuha sa mundo, pero pag nakuha mo na, bakit parang may kulang pa rin? May pamilya ka naman. Wala naman na kayong problema sa pera. May bahay kayo, may sasakyan kayo. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang ang saya-saya ng buhay niya sa labas, pero biglang ang ending magpapakamatay pa rin? Yun po yung sa spirit. Yun po yung hindi masagot-sagot ng mundo. Kasi kahit ang mundo, hindi po kayang pagalingin. The only thing that can heal our spirit is Jesus. Grabe, no? Palakpakan nga po natin si Jesus. Walang exemption. Physical, emotional, spiritual, lahat. Kaya po niyang pagalingin. Sige po. The third one. The third N. Sabi po doon, the third N is nothing. Nothing is impossible. Believe He is the miracle working God. Yun lang naman po yung challenge. Yung maniwala tayo that He is the miracle working God.
dagat. Sabi po dun sa Matthew 8, may kwento po dito. Meron pong isang, kapitan? Parang siya po isang opisyal. Mayor. Siya po ang mayor ng isang bayan sa Capernaum. Ay, may picture ako noon. Nagpunta po kami sa Capernaum dati. Noong nagpunta po kami Israel. And na po siya. Katabi po siya ng dagat. Maganda po yung lugar. Pero luma na. Ayun, sabi po doon, meron pong isang mayor, tumakbo po siya papalapit. Kasunod to nung leper kanina na kwenentahan na lumapit na pinagaling ni Jesus. After nun, may isang mayor na lumapit, tumakbo kay Jesus. Sabi niya, Jesus, pagalingin niyo po ang aking utusan. Imagine niyo po, ito po ang sabi po katulong. Yung mayor, tumakbo siya kay Jesus, asking Jesus na pagalingin yung katulong niya. Grabe naman si mayor, no? Imagine niyo mayor, tapos yung katulong, kasambahay, inilapit niya sa napakagaling na doktor. Ganun po yung ginawa niya. Lumapit siya kay Jesus, and then sabi ni Jesus, sige, papagalingin natin. Pupuntahan ko siya. Sabi ni Jesus. Diba sabi nga kasi Jesus is willing. Pero ano sabi po dun sa 10? Sabi po sa 8:10, sabi dun, bago po pala yan, sabi nung mayor, naku, wag na po kayong pumunta, Jesus, wag po kayong pumunta. Hindi po ako karapat-dapat na tumanggap sa inyo sa aking tahanan. Pero, kapag sinabi po ninyo, sabihin mo lang po na magaling na siya. Pupunta po ako sa bahay at maniniwala ako na magaling na siya. Dahil ako po ay nag-uutos din. At kapag po sinabi ko na, puntahan mo to, pinupuntahan po ito ng aking mga inuutusan. At kapag sinabi ko po, lumapit ka dito, lumalapit din po ang aking mga inutusan. Alam ko po na ganun ka din. Sabihin mo lang na siya ay magaling na, naniniwala po akong magaling na siya. And ano sabi ni Jesus? Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumunod sa kanya. Ay, i-skip po natin yan. Di ba na yan? So sabi po doon sa 13. Yan, skip po natin 13. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At sa oras din yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Ano pong point? Do we have that kind of faith na, Lord, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sige na, game na, Lord, sabihin mo lang. Hindi mo ako kailangang puntahan. Alam niyo po, ang dami-daming paraan ni Jesus para magpagaling. Doon kanina sa leper, nawakan niya, gumaling. Ito, anong ginawa niya? Sinabi niya lang, sige, umuwi ka na. Pag-uwi mo, sa oras din ito, magaling na siya. Sinabi lang niya. Meron din pong kwento, kinausap lang ni Jesus, gumaling na. Meron din pong kwento, kumuha lang siya ng lupa, ipinahid sa mata ng bulag, gumaling na. Ano pa? Si Lazarus, tinawag lang niya na buhay na pagkamatay. There are different ways kung paano tayo kayang pagalingin ni Jesus. It could be through touch, it could be through His word, it could be through His voice. Pero ang question po, naniniwala ba tayo na kaya niya tayong pagalingin? Naniniwala ka ba at the bottom of your heart that God can heal you from whatever sickness, whatever pain na nararanasan mo? Naniniwala ka ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Ako po ay mag-share lang yan. Tapos na po ako. Mag-share lang po ako. Ito po mga nakaraan. Grabe po ang aking health. Marami po nangyari. Nagkatrangkaso po ako. So, meron po akong work. And yung work ko po, hindi po maganda yung epekto sa health ko. And, nag-decide po kami mag-asawa na, okay, mag-resign na ako dahil kailangan ko na i-prioritize yung health ko. Maghanap na lang ng ibang work na hindi po yatan. So, nag-decide po kami ng gano'n. And then, after po noon, hindi po agad ako nilet go ng company. And nakiusapan po ako mag-stay. So, nag-stay po ako until
nagkasakit po ako, nagkatrangkaso ako. And kasabay po ng trangkaso ko, na-infect po yung tenga ko. Alam niyo po yung parang, ewan ko, namaga siya sa loob, nasobrahan po ng paglilinis. So, anong nangyari? Tinatrangkaso ko, tapos sakit-sakit ng tenga ko. Tapos bigla sumaba, naging dalawa po siya. And maraming pagkakataon na hindi po ako makakatulog sa sobrang sakit. Tapos sinabi ni Pastor, ikaw magtuturo sa healing. Sa Rafa, Jehovah Rafa. Sabi ko, Lord, grabe naman. Ba't kailangan ko maranasan to? Dahil ako magtuturo ng Jehovah Rafa, Lord. Alam niyo po, ang daming gabi, hindi po ako makatulog ng ayos. And, lagi ko po sinasabi, Lord, by your stripes I am healed. Lord, by your stripes I am healed. Lord, sabi mo by your stripes I am healed. Alam niyo po, minsan wala ka nang masabi. Na sobrang sakit. Na tinatanong nga ni Pastor, anong level ng pain? Siguro level nasa 8, nasa 7. Kasi kung 10, feeling ko yun na yung manganganak na ako 11, gano'n yung level. Siguro nasa 8, nasa 10. Kasi tumitibok po talaga siya. Tapos may trangkaso ka pa. Sobrang hirap po sa pakiramdam. But you know, the Lord will prove na hindi man instant yung kagalingan, but there is comfort. There is comfort. Iko-comfort ka niya. And then, sabi ko, Lord, ba't ganun? Hindi instant na gumaling ako. And may na-remind po ako, sabi doon, God can heal us instantly, and that's the miracle. But God can also provide divine healing, and divine healing takes time. Merong tinuturo ang Lord. If it's divine healing, God is teaching you to hold on to Him more. If it's divine healing, kapag it takes time, gusto ng Lord na mas kumapit ka pa sa Kanya, mas maniwala ka pa sa Kanya, mas itig mo pa sa puso mo na magkaroon ng pananampalataya na pagagalingin ka niya. And up until po nung gumaling na ako, meron pa rin po ako mga nararamdaman. Pero paulit-ulit, dinideclare ako, Lord, by your stripes I am healed. Lord, by your stripes I am healed. Hindi ko pinapahintulutan na magkakasakit ng anak ko. Lord, pinuputol ko na yung sakit. Hanggang sa akin na lang. Wala na magkakasakit sa bahay na to in Jesus' name. You know, the Lord is really gracious. Salamat sa Lord. Hindi po nagkasakit si Sky. Hindi po siya trinangkaso. And alam ko po, that is God's way of moving and proving that He is the Jehovah Rapha. Ngayon po, baka meron sa inyo na nangangailangan din ng kagalingan. Or for the longest time, nagpe-pray ka na, Lord, pagalingin mo naman ako. Pero hindi ka pa pinapagaling ng Lord. Maybe God is telling you na, anak, when you believe na walang imposible sa akin. Kagaya nitong lalaki sa Bible, na naniwala, nagsabi lang kay Jesus, Jesus, sabihin mo lang, kahit hindi ka pumunta, naniniwala ako, magaling na yung katulong ko. God, Jesus wants us to have that kind of faith. And minsan, wala pa po tayo sa kalingkingan ng ganong pananampalataya. That's why God is using the situation para po mas kumapit at mas maniwala tayo sa Kanya. Kasi sa totoo lang po, una, nais ni Jesus. Gustong-gusto ni Jesus pagalingin tayo. Pangalawa, walang kahit na sino at kahit na anong sakit ang hindi niya kayang pagalingin. And pangatlo, wala pong imposible sa Kanya. Kailangan lang po nating maniwala. So, ang tanong, naniniwala ka ba? Can we just bow our heads and close our eyes? Hallelujah, Jesus. This is between you and the Lord. Kung meron kang mga sakit, kung meron kang sakit karamdaman, ito man ay physical, ito man ay emotional, ito man ay spiritual, right now, sabihin mo lang sa Lord. Huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag kang tumingin sa kung saan man. Just close your eyes. And then, say to the Lord, Lord, ito po yung sakit na nararamdaman ko. Ito po, Lord, yung tagal-tagal ko nang dinadala. Lord, ito din po yung sakit na tagal-tagal ko nang pinapanalangin. Pero God, nandito pa din. Sige, sabihin mo sa Lord,
Huwag kang mahiyang pangalanan. Sakit ba yan sa puso? Sa respiratory system? Is it high blood? Is it something na may kinalaman sa trauma mo? Psychological? Ito ba ay sakit with your experiences before? Ito man ay language disorder na hindi mo kayang i-express yung sarili mo. Hindi mo kayang magsalita ng maayos ng tuwid. Ito ba ay mata? Ito ba ay kung saang area ng mata mo? Is this your head na lagi sumasakit? Come on, just say to the Lord. Or posibleng hindi ikaw, pero yung mahal mo sa buhay, nakakaranas ng grabing pain. Maybe it's your parents, maybe it's your relative. Sige, sabihin mo sa Lord. Lord, these are the things, so God, na nararanasan ko, nararanasan ng pamilya. Come on. Sabihin mo lahat sa Lord. And if you've said this to the Lord, can we just sing this song? Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Make every stronghold shine through the shadows. Just declare this. Sabi mo, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Whatever pain, whatever sickness, whatever diseases, sabi ng Lord, by my stripes you are healed. Ito po yung pangako ng Diyos. By my stripes you are healed. Bayad na lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng pain, lahat ng areas ng pagkatao natin sinasabi ng Lord, by my stripes you are healed. Tayo'y magaling na. Pinagaling na tayo ng Diyos. Ito'y pangako niya. At pangako ng Lord, sabi niya sa Exodus 23, ako ang Diyos na nagpapagaling. That is the first time that the Lord said that He is the God who heals. And right now, yun din ang pangako ng Lord sa atin. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na aayos ng anumang sakit karamdaman mula ulo hanggang paa. Mula sa kaibuturan ng ating puso, even sa ating spirit, He is the God who heals. And kung you are in the midst of those sickness, kung nasa lugar ka kung saan may sakit karamdaman, sinasabi din ng Lord, ako ang Diyos na mag-aalis ng lahat ng sakit karamdaman na nakapaligid sa'yo. And sabi din ng Lord in Psalms 91, 1,000 may fall at your feet, 10,000 on your left, but you will not die. Hindi ka mamamatay sa kahit na anong sakit na yan. Because Jesus is our Jehovah Rapha. He is Jesus who heals. And if you believe, kung naniniwala ka na tinanggap mo yung kagalingan na yun, na tinanggap ng pamilya mo ang kagalingan na yun, can you just stand up? And can we just declare? Can we just sing that your name is healing? Come on. Can we just sing this song? And let's declare to the Lord, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Jesus, ikaw nagbibigay ng buhay. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, let's declare Jesus, your name. Your name is power. Your name is healing.
Your name is power, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. He's breaking every stronghold. Stronghold shine through the shadow. We're alive. For the last time, can you just declare, Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold through the shadow. We're light to God. Pwede mo bang ideklara? Sabihin mo lang, Jesus, by your stripes I am healed. Come on. Sabihin mo ulit, Jesus, by your stripes I am healed. Sige, ulit-ulitin mo, Jesus, by your stripes, Lord, magaling na ako. Come on, ulit-ulitin mo lang sa buhay ng family mo. Kung meron kang mahal sa buhay that has sickness right now, sabihin mo lang, Jesus, by your stripes, Lord, magaling na ang anak ko. Jesus, by your stripes, Lord, magaling na ang nanay ko. Come on, can you just say, Jesus, by your stripes, I am healed, Lord. Ano mang addiction, ano mang karamdaman, ano mang trauma, ano mang anxiety, Lord, meron ng pagkatao ko, Lord, by your stripes, I am healed. Come on, just declare in your life, Lord, ano mang Panginoon kahinaan, ano mang kawalan ng galing, Panginoon, ang physical na katawan ko, Jesus, by your stripes, I am healed. Come on, just declare it in your life right now. Walang ibang magdedeklara ng Lord na yung kundi ikaw. Walang ibang maniniwala sa pangako ng Diyos sa buhay mo kundi ikaw. Just declare, Jesus, by your stripes, I am healed. Ano mang sakit, ano mang karamdaman, ano mang addiction, ano mang kawalan, ano mang kakulangan ng katawan, sa kaluluwa, sa spirito, Panginoon, sinabi mo, by your stripes, I am healed. Can we just lift our hands to the Lord? Can we just give glory? Pwede bang pasalamatan lang natin si Jesus sa ginawa niya para sa atin? Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Na tinanggap mo yung 39 na pag-araro, na paghagupit sa likod, nakahihiyan yung 39 na beses na nasaktan ka para sa kagalingan namin, Panginoon. Salamat, Jesus. And right now, whatever prayer that has been uttered, whatever request of healing, you are our Jehovah Rapha. In Jesus, we believe by your stripes, we are healed. Lalabas kami sa church na to, tanggap-tanggap namin ang kagalingan. Tanggap-tanggap namin, Lord, ang himala. Tanggap namin, Lord, God, ang grabe pagkilos mo. Naniniwala kami doon, Panginoon. We believe, Lord. We believe that it is true. We believe, Lord, na walang exempted na sakit. Walang exempted sa kagalingan. And we believe, Lord, wala kang hindi kayang pagalingin. We entrust you everything. We believe, Lord. Salamat, Panginoon. We love you and we honor you. Jesus, be lifted up. Hallelujah. Can we give him the best clap of praise?